Jean's Stories presents Arranged Marriage with a Gay. Written by Eshang. Napakatigas talaga ng ulo ng kapatid ninyong yan. Diyos ko, hindi ko na alam ang gagawin sa kanya. Masyado niya na akong binibigyan ng sakit ng ulo. Ani Ma'am Carol, ang ina ni Josefina. Han, baka nakakalimutan mo na ganun ka din kagaya ng anak natin kaya hindi nakataka-taka kung saan siya nagmana. Ani Lovito, para samaan siya ng tingin ng asawa. Tinaas niya lamang ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Hindi naman ganun katigas ang ulo ko dati. Hindi kagaya ng anak natin. Baka sa iyo nga nagmana yun eh. Pasagulero ka dati, di ba? Lahat kaaway mo. Kaya ako tuloy ang napagbuntungan noon. Ani Carol. Pagak na natawa ang kanyang asawa. Han, aminado naman ako sa bagay na yun pero dati lang naman yun saka imposibleng sa akin siya nagmana kasi hindi naman ako suwail. Palaaway lang ako. Dati suwail ka? Palihim kang nakikipagkita sa akin eh. Tumatakas ka sa mga magulang mo para lang sa akin. Mising sabi ni Lovito. Bakas sa kanyang boses at mukha ang pang-asar kaya mas lalo siyang sinamaan ng tingin ni Carol. Wow ha? Nagsalita naman ng sobrang bait. Sarcastic na pagkakasabi ni Carol sa kanyang asawa. Wala naman akong sinasabing mabait ako, Han. Ang sinasabi ko lamang ay sa'yo nagmanang anak natin. Diba sabi mo din sa akin yun nun? Ani Lovito. Inis na lamang ang naramdaman ni Carol. Hindi na lang siya nagsalita pa. Nabibwisit lamang siya sa kanyang asawa. Pa, ma, para kayong aso at pusa dyan na nag-aaway. Ayaw ninyong parehas na sa inyo nagmana si Fina. Hay! Singit ng anak nilang si Hiro. Yang tatay niyo kasi? Mama nyo kasi. Sabay na pagkakasabi ng mag-asawa. Tapos nagkatinginan sa isa't isa. Masama ang tingin ni Carol kay Lovito. Napakamot na lamang si Hiro sa kanyang ulo dahil mukhang sasakit ang ulo niya na naman sa kanyang mga magulang na nag-aastabata na naman. Dinaig pa silang magkakapatid kung magsagutan. Pa, tanggapin mo na lang kasi sa'yo nagmana si Fina para hindi pa lumaki ang sagutan ninyo at kung saan-saan pa mapunta. Alam mo namang hindi magpapatalo ang mama. Pipilit talaga ang kanya. Ani Hiro. Yun nga anak, ugaling-ugali ng kapatid mo ang ugaling pinapakita ng mama mo. Kaya talagang sa kanya nagmana si Fina at hindi sa akin. Depensa na naman ni Lovito sa anak na napapakamot na lamang at saka napapailing. Hay naku, ewan ko po sa inyo. Nasakit na ang ulo ko. Ani Hiro. Patanggal ka ng ulo anak para hindi sumakit. Pumbabara ni Lovito. Pagak na napatawa si Lovito para tumingin sa kanya si Carol. Masama ang tingin. Isa ka pa. Tumahimik ka na at nababarin ako lalo. Ngayong inis na ako sa anak mong si Fina ha. Naku, pagsabi-sabihan mo yung paborito mong anak. Ani Carol na halatang stress na base sa kanyang muka. Para siyang nangungumsime sa anak niyang suwail. Pero ang totoo naman talaga ay sa kanya nagmana si Fina. Ganun na ganun ang ugali niya nung kabataan niya at hanggang ngayon naman. Mga hindi nagpapatalo at gustong ipilit ang kanila kahit na hindi naman talaga tama minsan. Hindi ko siya paborito, Han. Si Dada ang may paborito sa kanya. Ani naman ni Lovito. Shh! Tama na nga yan. Hindi naman masusolusyonan yan ang ginagawa ni Fina. Kailangang mapatino natin siya at mapaayos. Hindi naman makakatulong ang ginagawa ninyo. Singit na ni Jose na siyang bagong dating ngunit narinig kanina pa ang pinag-uusapan ng mga magulang. Pagsabihan niyo yung tatay ninyo at ako ay naiinis din sa kanya. Baka hindi ko din alam ang magawa ko sa kanya. Inis na sabi ni Carol. Dad, ikaw na magpakumbaba. Hindi magpapatalo si Ma'am kahit na anong gawin mo. Hindi ka din mananalo sa kanya, kagaya talaga ni Fina. Ani Jose
sa kapagak na natawa. Jose! Saway ni Carol. Ziniper lamang ni Jose ang kanyang bibig. Kahit mga anak natin, alam na sa'yo talaga nagmana si Fina at hindi naman talaga sa akin. Pero sige na, ako nang mali at ikaw nang tama. Wala naman ako magagawa kundi ang sumang-ayon na lamang sa mga sinasabi mo. Hindi uubra sa akin ang bagay na yan, kaya huwag kang mag-emote. Masyado ka ng OA. Pambabara ni Carol. Napakamot na lamang si Luvito. Hindi talaga siya mananalo sa asawa. Sa kama lamang. Lumapit si Luvito sa asawa. Bagya siyang bumukod sa bandang tenga nito dahil matangkad siya ng kaunti. Mamaya ka sa akin sa kama. Tingnan natin kung makapagsalita ka ng ganyan. Iba ang isisigaw mo. Has kinabulong ni Luvito para mamula na lamang si Carol. Pero sinamaan pa rin siya ng tingin pero ngumisi si Luvito. Yak naman pa. Dito pa talaga kayong dalawa nagkaganyan. Naku, kadiri naman. Sabi ni Hiro sa boses na nandidire, maging sa ekspresyon ng mukha ni Don na pinapakita. Napabuntong hininga na lamang si Jose. Ay, si Ate Marisol na lang talaga ang matino sa ating pamilya. Naku, pasalamat talaga tayong lahat at wala siya dito, kundi yari tayo sa kanya. Lalo na't kapag napanood niya yung mga inaasta ninyong parang bata. Ani Jose. Walang umimik sa kanila, kaya umayos si Jose ng pagkakatayo. Tara na muna sa sala at pag-usapan natin ang paboritong anak na sakit sa ulo. Sarcastic na pagkakasabi ni Hiro. Sumunod naman ang lahat sa may sofa. Umupo sila doon at doon nila pinag-usapan ang bagay na dapat nang pag-usapan. So, ano na ba ang planong kailangang gawin natin para lamang mapatino yung anak mo, Luvito? Mariing pagkakasabi ni Carol saka patinignan ng asawa. Dad, hayaan mo na lamang si Ma'am. Walang mangyayari kung magsasagutan na naman kayong dalawa. Saway na agad ni Jose sa ama na napatangon na lamang. Seryoso. Hilingon niya ang asawa na inirapan lamang siya habang naka-cross arm. Maldita ang muka at ang pagkakaupo. Akala mo reyna ng lahat. Ano na ba ang balak sa arranged marriage para sa kanya? Ni Jose. Tuloy yon at wala siyang magagawa kundi sundin. Sagot naman ni Carol. I think hindi yan susindin ni Fina. Alam naman natin ang ugaling mayroon siya. Kaya kailangan nating umisip ng magandang paraan para mapatinong matigas na kagaya niya. Ay. Ani Hiro. Nag-isip naman silang lahat. Nakatingin si Jose sa kung saan habang nakahawak siya sa kanyang labi at nag-iisip ng paraan. Sino bang lalaking balak ipakasal sa kanya? Tanong ni Jose. Ang panganay na anak ng mga Madawe. Sagot ng ina. Napatingin si Jose sa kanya. Si Case? Tanong ni Jose. Yes, sagot naman ni Luvito. Damn it, good choice for that. Case is my best friend. Ako nang bahala sa bagay na ito. I think may naiisip na agad ako. Ani Jose saka ngumisi. Nakatingin sa kanya ang lahat at interested sa kung ano ang naisip niya. Umayos naman ang pagkakaupo si Jose. Nakalagay ang kanyang mga siko sa kanyang mga magkabilang tuhod at saka siya nakatingin sa kanyang mga magulang. I know Katie well. Kilalang kilala ko siya. And the plan that I think is... Pambibiti ni Jose hanggang sa sinabi niya din. Nakinig naman sila sa kanya. Pinakinggan ang bawat mga sinasabi niya at sang-ayon naman ang mga ito sa kanyang plano. Maganda at kailangan na lamang kausapin si Katie para doon. Para naman aware ito sa kanyang gagawin. Tagal na talagang para sa isa't isa. Simula isilang pa lamang sila ay pinagkasundo na sila ng kanilang mga ninuno sa isa't isa. At hinintay lamang nila ang panahon para sa dalawa. Pero dahil hindi na nila makayanan ang ugali at pinaggagawa ni Fina,
ay naging maaga ang arranged marriage na hindi naman muna dapat. At kailangan nilang mapilit ang dalawa sa kasal. Higit sa lahat, ay kailangan maging successful ang kanilang planong gagawin. Kailangang mapatino nila si Fina at mabago ang pag-uugali na mayroon ito. Kailangan lamang nilang mapapayag si KD sa gagawin nitong pagpapanggap. Hindi kaya parang hindi gagawin ni KD? Kasi parang nakakahiya? Ani Hiro, well, hindi natin alam. At saka, hindi ko pa pala nasasabi na matagal lang may gusto si KD kay Fina. Kaya yan madalas dito sa bahay dahil kay Fina. Mising sabi ni Jose. Napasinghap naman sila dahil sa gulat sa nalaman. Milisan? Wow! Hindi na pala tayo mahihirapan na pahulugin sila sa isa't isa ah. Ani Carol. Si Fina na lamang ang problema. Kailangan niyang mahulog kay KD para maging maayos at successful talaga ang plano. Kilala ko si KD. Papayag iyan sa naisip natin, lalo na't si Fina na. Hindi na siya tatanggi. Kaya nun gawin lahat para kay Fina kahit nakahihiyan pa. Mising Ani Jose. Mukha nga. Kailangan na natin makausap si KD sa lalong madaling panahon at ipaliwanag sa kanya ang kailangan niyang gawin. Ani Carol. Napatang mo naman sila. Ako na ang bahala na kumausap sa kanya at ipaliwanag ang lahat. Ani Jose. Thanks, son. That's good. Great job agad. Make sure na mapapayag mo siya. Ito na lamang ang paraan na naiisip ko din, lalo na at may gusto pala si Katie sa kanya. Ani Carol. No worries, ma'am. Ako nang bahala. Leave it to me. Ani Jose. Napatango-tango ang mga ito. Tinapos nila ang kanilang usapan bago sila kanya-kanyang magsialisan at bumalik sa kanilang mga silid. Samantala, ay agad namang tinawagan ni Jose si KD na magkita silang dalawa sa kanilang tambayan at may mahalaga siyang sasabihin pero hindi pa pumayag ng una si KD hanggang sa may binanggit niya ang pangalan ni Fina. Okay, mukhang busy ka talaga bro. Sige, wag na. Tungkol pa naman kay Fina ang kailangan kong sabihin pero kung talagang naputol na lamang ang sinasabi ni Jose sa sinabi ni KD. Fine, pupunta ako. Just make sure na talagang involved si Fina sa bagay na yan. Dahil kung hindi, ay yari ka talaga sa akin. Sabi ni KD na nagbabanda ang tinig ng boses. Pagak na natawa si Jose. Ako bahala. Matutuwa ka pa nga sa mga malalaman mo. Basta makinig ka ng mabuti mamaya. Ani Jose at saka niya na pinatay ang tawag. Lumabas na si Jose ng kanilang mansyon. Agad niyang pinaandar ang kanyang sasakyan upang makapasok siya. Pinagalan niya lamang ang kanyang pagmamaneho. Nais niyang asarin si KD. Isa pa naman sa ayaw nito ay ang late. Naiinis siya doon. Kaya gusto niyang itry ang pasensya ni KD. Alas 5 siya umalis sa kanila. Alas 6 siya nakapunta sa kanilang tambayan. Doon nakita niya agad si KD na inip na sa kinauupuan. Hey bro, sorry for being late. May inasikaso lamang. Ani Jose sa kapagak na natawa. Masama siyang tinignan ni KD at saka binato ng unan na sapul sa kanyang muka. Kumalakhak lang naman ito. Umupo si Jose sa kabilang sofa. Magkatapatan na silang dalawa ngayon. Oh, anong sasabihin mo? Naiinip na ako. Huwag mo ako pag-intay na baka masapak lamang kita. Ani KD na halata sa mukha ang inis. Maikli lamang kasi ang pasensya nito. Teka lang naman, huwag ka naman masyadong excited. Pagdating talaga kay Fina ay ang bilis-bilis mo. Pero ayaw pa talagang pumunta kung hindi lamang nabanggit ang pangalan ng kapatid ko. Pinamo din talaga eh. Ani Jose saka napahalakhak. Inarapan lamang siya ni KD. Magdami mong sinasabi. Ayaw na lamang sabihin ang dapat sabihin. Alisin kita dito. Ani KD. Masyado namang maikling pasensya mo. Naku, isa yan sa ayaw ng kapatid ko.
Maayos-ayos ka, KD. At baka kapag naging kayo, ay maghiwalay din kayo agad dahil pares kayong maikling pasensya. Ani Jose. Iba pagdating sa kanya. Ani KD. Puta, talagang mahal na mahal talaga. Ani Jose. So what? Wala ka lang minamahal eh. Try mo kayo magkagusto ng isang babae para naman hindi ka bitter sa pag-ibig ko sa kapatid mo. Ani KD. Tangina, wala akong masabi hayop. Ako, kung hindi lang talaga kita kailangan sa iniisip naming plano, ay baka kanina pa ako umalis sa harapan mo. Walang kwentang sinasabi mo. Hindi ka naman gusto ng kapatid ko. Pambabara ni Jose na siyang sumandal sa sofa. So, wala akong pakialam. Mamahalin niya din naman ako. Maghintay ka lamang at huyo ka talaga kapag nangyari ang bagay na yun. Ani KD. O siya, tama na. Sakto yung mga sinasabi mo. I'm sure magagawa mong mapaibig siya kapag pumayag ka sa sasabihin ko. At kailangang pumayag ka dahil itong chance mo para mapalapit sa kapatid ko. At kung talagang gusto mong mapasayo siya. Ani Jose. Naging interesado naman si KD. Kanina pa talaga siya kating-kati na malaman ang sasabihin ni Jose, pero napakadami nitong paligoy-ligoy kaya naiinis siya. At ngayon ay kailangan niyang maging mahaba ang pasensya. Hindi ko alam kung aware ka na ikaw ang lalaking balak ipakasal sa kapatid ko. Kayong dalawa na talagang nakatakta para sa isa't isa. Ani Jose. Natigilan si KD. Hindi niya alam ang bagay na yon. Ngayon niya lamang nalaman dahil kay Jose. Napailing si Jose. Mukhang hindi mo alam. Kita naman sa mukha mo. But anyways, tama ka nang narinig. Pinagkasundo na talaga kayo ng mga ninuno natin. Simula sinilang pa lang kayo. At alam kong masaya ka dahil sa nalaman mo. Ani Jose. Oo naman. Sino bang hindi matutuwa sa bagay na yon kung sa akin na pala talaga siya una pa lamang? Ani KD. Kaya nga, kaya alam kong matutuwa ka. KD, seryoso ang bagay na ito, kaya makinig kang mabuti. Panimula ni Jose. Alam mo naman siguro ang ugaling mayroon ang kapatid ko. At talagang pati ang mga magulang namin ay sukong na sa kanya. Hindi na namin alam ang gagawin para lamang mapatino siya. Ani Jose. Ang naisip naming paraan ay ikaw ang magpapatino sa kanya. Kailangan mong magpanggap na gay para mapalapit ka sa kanya kasi mahilig yung kumaibigan ng mga bakla. He added. What the fuck? Tanong ni KD na siyang namumula ang ilong. Makinig ka muna kasi. Hindi ka kasi makakalapit sa kapatid ko kung iyang katauhan ang ipapakita mo sa kanya. Kaya kailangan mo magpanggap. Kailangan mo matutuhan ang pag-makeup dahil yun ang pinakagusto niya sa lahat. Yun lamang ang paraan. Dahil kapag iyang ganyan ka, baka masapak ka lamang ng kapatid ko. Natatawang ani Jose saka napapailing. Are you fucking kidding me, Jose? Like, what the hell? It's not my thing to pretend. Tapos gay pa? Wow, tol! Sarcastic na pagkakasabi ni KD. It's your choice naman kung papayag ka o hindi. Pero iyan ang chance mo to fall in love with her for you. I'm sure mahuhulog ang kapatid ko sa iyo. Masagalingan mo at ikaw na ang bahala. But the main goal is, kailangan mong mapatino siya at mapabago ang pag-uugali kahit paano. Paliwanag ni Jose. Paano kapag nalaman niya ang totoo? E di, iwan ako ng kapatid mo at kapag nangyari, ay ako lamang ang kawawa because of that. Damn it. Hindi ako isang laruan. Saka ayaw kong masaktan siya because of that. Ani KD. E di, ipaliwanag mo sa kanya. Saka gusto mo naman siya matagal na eh. Kapag napabago mo siya, maiintindihan niya na ang bagay na yon. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Ani Jose. Napabuntong hininga ng malalim si KD. Fine. Gagawin ko ang bagay na gusto mo. Gusto ninyo. Pero nais kong mapilit ninyo si Fina na sa akin titira. Kailangang maikasal muna kaming dalawa
para may karapatan talaga ako sa kanya. At para magawa ko na maayos ang plan dahil may a-access ako. Ani KD. Don't worry about that. Ganyan naman talaga ang unang gagawin. Kailangang makasal talaga muna kayo para walang takas si Vina. Kaso ang problema ay kung paano siya mapapayag sa bagay na yun. Dahil alam kong tatakasan niyang bagay na yun. Ani Jose, problemado. That's not my problem anymore. Pero gamitin ninyo sa kanyang kahinaan niya para mapapayag siya. Ani Kaylee. Well, that's right. Ani naman ni Jose. Nag-usap pa silang dalawa. Pinaliwanag ni Jose ang kailangang gawin ni KD. At si KD naman na ang bahala sa bagay na yon. Sang-ayon at payag na si KD. Walang problema. At naniniwala si KD na magiging maayos at successful ang naisip. Natutuwa na agad siyang makasama si Fina, ang babaeng kahit tagal niya ng pangarap na maging sa kanya. Nasa pamilya Marisol na ang arranged marriage. At ito ang isa sa kanilang tradisyon. Mga bata pa lamang ang kanilang mga anak, isinilang pa lamang ay may taong para sa kanila na talaga ang nakatakdang pakasalan pag dumating na ang tamang panahon. At hindi pwedeng baliin ang bagay na yon dahil pag walang respeto na sa kanilang pamilya at tradisyon. Marami ang tutol ngayon sa mga bagong henerasyon ng kanilang pamilya, pero wala ding magagawa sa huli. Natutunan din namang mahalin ang isa't isa. Kahit na anong pigil at hindi pagsang-ayon kung kalaban na ang angkan, ay wala nang magagawa kundi ang sumunod na lamang dahil maraming pwedeng mawala kapag sumuway. Mayamang pamilya ang angkang Marisol, hinahangaan at isa sa pinakamayamang angkan. Maiba't ibang angking kakayahan at talino. Maraming naghahangad sa kanilang mga anak, ngunit ang nakatakda ay yun lamang ang maaaring pakasalan. Hindi pwede sa iba, kaya kapag nalalaman ng mga nakakatanda na mayroong kasintahan ay gumagawa talaga ng paraan ang mga ito para paghiwalayin dahil isa daw yung kahihiyan. Pero, magagawa kayang sumuway ng isang babaeng matigas pa sa bato ang ulo kung sumunod? Na hindi nakikinig sa sinasabi ng iba, kahit na sariling pamilya. Dahil kapag gusto niya, ay gusto niya talaga, at walang makakapigil sa kanya sa nais niya kahit na anong gawin pa. Kayang kalabanin ang angkan, wag lang masunod ang gusto ng mga ito. Desisyon at nais niya pa din ang masusunod at wala ng iba. Ganon siya katindi at hindi siya kaya ng kahit na sino, kahit na sariling angkan niya pa. Wala siyang pakialam sa sinasabi o opinyon ng iba. Hindi siya nakikinig kasi para sa kanya, wala namang ambag ang mga tsismosang taong pinag-uusapan ang kanyang buhay. Kaya sino sila para pakinggan niya at sundin ang nais ng mga ito? May sarili siyang utak at pag-iisip, kaya anong pakialam niya sa iba? Si Josefina Marisol ang pangalawang bunso sa angkan ng mga Marisol. Bunsong sobrang tigas ng ulo at sobrang swailis sa mga magulang. Kaya naman madalas napapagalitan at napagsasabihan ng hindi maganda. Pero wala lang sa kanya. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Kahit mga kapatid at pinsan niyang lalaki ay hindi siya kinakaya. Lalo na ang ugaling mayroon siya. Kaya sila na lang din ang sumusuko na siyang kinatutuwa naman ni Fina. At may isang taong bilib na bilib sa kanyang kakayahan. Iyon ay ang kanyang lolo Alfonso na natutuwa sa kanyang pinapakita. Suportado siya sa mga bagay na nais niya. Hindi siya pinapakailamanan, kaya naman ito ang mahal na mahal ni Josefina sa lahat. Kung tawagin siya ay Fina. Fina, matapang at palaban. Walang inaatrasan at kinatatakutan kahit na sariling pamilya pa. Umuwi si Fina sa kanilang mansyon na may pasa sa kabilang side ng kanyang labi dahil napaaway na naman sa isang kanto kung saan may mga gagong lalaki siyang nakita na pinagtritripan ang isang walang kalaban-laban na babae. Ay naku ka talagang bata ka, dapat hindi ka na nangialam. Ani Carol sa anak. Paano hindi mangingialam?
Kung hindi ko yun nakita, ay baka naghahasa na nila ang babaeng yun. Mga tarantado talagang lalaki na walang magawa sa buhay. Kung sino-sino ang pinagtritripan, kaya hindi umuunlad ang bansa sa kanilang kagaguhan. Ani Fina na bakas ang inis sa boses. Napatingin siya sa kanyang asawa na tahimik lamang. Napabuntong hininga na lamang si Carol. Tama naman ang ginawa mo anak, pero sana tumawag ka din ng pulis. Ani Carol. Pulis? Mga wala namang kwentang mga yun. Tapos matagal pa bago sila dumating. Naghahasa na lahat-lahat ay wala pa din. Ani Fina. Calm down anak. Ligtas naman na ang babaeng natulungan mo. Pero sana naman anak, isipin mo muna din ang sarili mo bago ka gumawa ng ganun. Paano kung wala kang lakas? Kung mahina ka, hindi wala kang laban sa mga yun. Ani Carol. Ba't naman ako susugod dun ma'am kung alam ko sa sarili kong hindi ko sila kayang labanan? Tanga lamang ang ganun. Ani Fina. Napahawak na lamang si Carol sa kanyang ulo. Tama ka nga naman anak sa bagay na yan. Ani Carol. Napailing na lamang si Fina dahil doon. Parang napahiya naman ng kanyang ina. Nasaan na ang mga lalaking yun kung ganun anak? Tanong ni Carol sa anak. Dad, malamig na sagot ni Fina. Natigilan sila. Napahalakhak naman si Fina. Just kidding aside, I won't do that. Nasa kung saan lang sila, i-added. Napahinga naman sila ng malalim. Kala naman namin totoo na. Wag na wag mong gagawin ang bagay na yan anak. Hindi maganda. Ani Carol sa hinaplos ang buhok ni Fina na siyang dinadampian naman niya ang gilid ng kanyang labi ng yelo. Oo naman, hindi naman ako bobo para pumatay ng tao kapag mabait. Pero kapag mas demonyo pa sa akin, eh baka hindi makayanan ng pasensya ko. Ani Fina. Well, hindi pa din tama anak. Hindi pwedeng sa mga kamay mo isasalang ang buhay ng isang tao. Masama man siya o kaya naman hindi, hindi tama na bumatay, lalo na at babae ka pa. Pangaral ng kanyang ina sa kanya. Wala akong pakialam sa ganun. Lalo na kung may ginawa silang kasalanan. Kailangan nilang pagbayaran. Lalo na ang mga taong pumapatay. Kasi sila nga wala namang awa. So, sino din tayo para kaawaan sila? Sabi ni Fina. Okay, I get it anak. Sabi na lamang ni Carol. Pagak na natawa ang kanyang asawa sa isang tabi. Tinignan siya ni Carol na masama para mapatahimik ito. Anyway anak, may salo-salong gaganapin sa mansyon ng lolo ninyo. Lahat nandun at kailangan nandun din tayo. Fina anak, huwag kang gagawa ng hindi maganda, okay? Sabi agad ni Carol sa anak. I promise ma'am. Sagot ni Fina. It's okay anak, basta kapag kayang magpigil, ay magpigil. Sabi ni Carol. Napatango na lamang si Fina sa kanya. Napatingin si Carol sa kanyang asawa at sinasenyasan niya ito na siya na ang magsabi sa anak. Ilang ganun pa ang kanyang ginawa dahil halata sa mukha ni Luvito na ayaw niya. Napabundong hininga si Luvito at saka siya tumayo. Sinundan naman siya ni Carol ng tingin. Okay, bukas na lamang. Ani Luvito saka siya umalis. Napahawak na lamang si Carol sa kanyang ulo. May pagkain sa kusina anak. Magluto ka kung ayaw mong kumain nung nandun. Akyat na ako sa taas dahil masyado na ding gabi. Sabi ni Carol. Thanks ma'am. Good night. Sabi ni Fina. Kahit na ganun ang ugali ni Fina, ay mapagmahal pa rin naman siya sa kanyang mga magulang at may galang. Wala lang kapag ito ang nagdedesisyon na sa mga nais niya. Nawawalan talaga siya ng respeto sa mga taong pinapakailamanan ang kanyang buhay na hindi naman dapat. Nanatili si Fina sa sofa na kanyang inuupuan. Napasandal na lamang siya. Kahit paano ay nawala na ang sakit at kirot ng sugat sa gilid ng labi niya. Maayos naman na kahit paano. Umaya siya at inalagay na lamang sa kung saan ang nakabalot na yelo. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at saka siya lumabas ng kanilang mansyon nang walang paalam. Mabilis niyang pinaandar ang kanyang motorbike na akala mo pupunta na siya ng langit dahil doon. Nakangisi pa siya at ang angas ng kanyang mukha
dahil hinahangin pa ang ilang hibla ng kanyang buhok. Nang makarating siya sa kanyang destinasyon, ay agad na siyang bumaba nang hindi man lang inaayos ang pagkakapark ng motorbike niya. Nang makapasok siya sa pinto, ay agad siyang napansin ng kanyang mga kasamahan. "Oh, mukhang napupunta ka ata dito nang wala sa oras." Tanong ni Kazaki na siyang may hawak na sigarilyo. Nakabunot pa ito ng kulay itim at saka nakasandal sa may sofa. Umupo si Fina sa isang single na sofa. Kumuha siya ng isang sigarilyo saka sinindihan ito. Hindi siya kagaya ng ibang babae na Maria Clara ang datingan. Aminado siyang may bisyo siya. At saka isa pa, may mga tattoo siya sa katawan. Hindi naman napuna ng mga magulang niya yon dahil may dahilan naman bakit mayroon siya. Pagdating sa kanyang mga samahan, ay hindi siya pinapakailamanan ng parents niya. Sa ibang bagay lang. Grupo sila ng mga bad girls. May isang tattoo sila sa braso na sumisimbolo na kasali ka sa kanilang samahan. Bulak-bulak kung tawagin sila pero may sense ang kanilang group. Hindi nila yon binuo para lamang sa wala. Grupo sila kung saan tumutulong sa mga taong nangangailangan. Tumutulong din sila sa mga charity, ngunit walang nakakaalam nun na media kasi pinili nilang wag makalabas. Si Fina ang leader ng kanilang group at si Kazaki naman ang sumunod sa kanya. Actually ay wala naman talagang leader-leader pero ninais ng kanyang mga kasamahan. Kahit ayaw ni Fina ay wala na siyang nagawa, lalo na at siya ang nais ng lahat. Sa kanya ang boto. Ayaw din naman ni Kazaki. Hindi niya alam kung bakit ayaw ng mga ito gayong napakalaking posisyon niyon. Ikaw ang susundin ng lahat at wala nang iba pa. Ikaw ang mataas at talagang ginagalang. Anong dahilan at bakit naparito ka? Di ka pumupunta dito nang wala kang dahilan. Sabi ni Kazaki. Wala lang, trip ko lang. Napaaway din ako sa kanto sa amin. May nais akong bigyan ng leksyon. Ngising sagot naman ni Fina para mapaangat ang isang kilay ni Kazaki. Mukhang nabigyan mo naman sila ng leksyon. Tignan mo nga yung sarili mo. Napuruhan ka. Hindi napupuruhan ng isang Fina. Ani Kazaki. 5 sila. Isa ako. Tsaka malalakas ang gago. Natsambahan lamang ako kaya nga ako naiinis. Babalikan ko ang mga yon. Hindi ako papayag na ganito. Mariing ani Fina. Kazaki chuckled. Sabi na nga ba? Ano bang balak mo kung ganun? I-ask. Ako na ang bahala. Nagpapalimig lamang ako ng ulo kaya ako nandito. Baka mainis ako sa bahay at sa kanila ko mabuntong ang init ng ulo ko. Sagot ni Fina. Napatango na lamang ang mga ito. Doon nagpalipat si Fina ng gabi. Madaling araw na siyang muwi at agad natulog ulit. Nakatulog naman na siya sa kanilang tambayan. Hindi na nga nagbihis si Fina. Kung anong suot niya, ayun na. Kinabukasan, tanghali na nagising si Fina. Walang kahit na sino ang nais gumising sa kanya dahil natatakot na masapak. Minanapak kasi si Fina kapag inigising siya. Ayaw niyang naaabala ang kanyang tulog. Ikaw nang gumising sa kanya. Ngayon pa lamang, masanay ka na para alam mo. Ani Jose kay KD na kanina niya pa pinipilit na si KD ang gigising kay Fina. Baka ano lamang ang magawa ko sa kapatid mo, Jose. Ani KD. Ayos lang. Ikaw nang bahala sa kanya. Wala akong pakialam sa kung ano man ang gagawin mo basta magising mo lang. May salo-salo kami sa mansyon kasama ka syempre. Ani Jose. Napahiling na lamang si KD at saka pumayag na. Natuwa naman ang mga ito. Nakasunod ang kanilang mga tingin kay KD na paakyat na sa hagdan. Casual lamang ang mukha. Walang kahit na anong nararamdaman hanggang sa makarating siya sa silid ni Fina. He sighed. Binuksan niya ang kwarto nito gamit ang duplicate key na binigay sa kanya. Naabutan niya ang babaeng minamahal na mahimbing sa pagkakatulog. Napangiti na lamang siya. Dahan-dahan ang kanyang pagkilos para hindi niya agad magising ito. Marahan ang kanyang pag-upo sa edge ng kama kung nasaan nakaharap ang mukha ni Fina. Napangiti na lamang si KD habang pinagmamasdan ang magandang mukha ng minamahal. Hinawi niya ng marahan ang buhok nito.
I'm sorry for the kiss. Ani KD at saka magaan niyang hinalikan si Fina sa labi. Hindi naman ito nagising pero gumalaw ng bahagya. Agad nang napatayo si KD. Aamba na ng suntok ang kamay ni Fina nang makita niya, pero agad na siyang nakalabas ng may ngisi sa labi. What the fuck is that? Who fucking kissed me? Galit na tuguran ni Fina at saka siya napabangon. Napalinga siya sa kanyang silid, ngunit wala naman siyang kahit na anong nakita. Ganun na lamang ang kanyang inis. Inang panaginip. Inis na sabi ni Fina. Bumangon na lamang siya. Anak, alis pa tayo. Ani ang kanyang ama sa labas ng pinto. Nag-aayos na po! Sigaw ni Fina pabalik. Okay anak, take your time. Intayin ka namin dito sa baba. Ani Carol. Hindi naman na sumagot si Fina. Nakita niya ang oras para magmadali na siya sa pag-aayos dahil late na sila para makapunta sa mansyon ng kanyang lola at lolo. Agad siyang naligo, nagbihis at saka nag-ayos. Isang simpleng red dress hanggang baba ang kanyang suot. Sando iyon. Pinuyod niya ay pataas at may naiwang ilang hibla sa unahan. Nag-makeup din siya ng light lamang at nang matapos ang kanyang pag-aayos ng isang oras ay bumaba na siya. Nabutan niya ang kanyang mga magulang at kapatid na nasa sala. Wala na si KD doon dahil hindi pwedeng malaman agad ni Fina ang mangyayari. Let's go. Seryosong ani Jose na siyang nauna nang tumayo at naglakad palabas. Sumunod naman sa kanya ang iba. Aalalayan sana ni Hiro si Fina nang itaas nito hanggang balikat ang isang kamay. No need for that. I can handle myself. Don't worry. Ani Fina at naglakad na. Napakamot na lamang sa ulo si Hiro dahil sa pagkakahiya. Si Fina yan. Ani Kala. Sumunod na sila sa paglabas. Nakasakay si Fina sa kotse ni Jose habang ang iba naman ay nasa ibang sasakyan. Tahimik lamang ang dalawa sa loob ng kotse. Pero palihim na pinagmamasdan ni Jose si Fina sa rear mirror, ngunit wala pa ding imikan sa pagitan nila hanggang sa makababa lamang sila ng sasakyan. Pinagbuksan ni Jose si Fina ng pinto, pero hindi niya na ito inalalayan dahil ayaw ni Fina ang ganong bagay. Sabay-sabay silang naglakad papasok at grabe ang aura ng kanilang pamilya. Nakakatindi balahibo kapag pinagmamasdan mo silang naglalakad. Napapawaw na lamang ang mga kasambahay na sumalubong sa kanila na dinala sila sa may dining area kung nasaan naroon ang lahat. Nandito na ang paborito kong apo. Sabi ni Lolo Alfonso na siyang tayo sana pero agad lumapit si Fina. Hello Lolo? Ani Fina saka hinalikan nito sa pisngi. Hello din na po. Napakaganda mo ngayong araw. Ani nito. Thank you Lolo. Ngiting sabi ni Fina. Nagmano muna siya sa ibang mga lolo at lola niya hanggang sa may isang pamilyar na hindi parte ng kanilang pamilya siyang nakita. Good morning, Mr. and Mrs. Mandaue. Nice to meet you both. Ani Fina sa mga ito nang ngumiti sa kanya. You're so pretty, Iha. Ani ni Mrs. Mandaue. Nagbeso ang dalawa, ganun din sa asawa nito. Thank you. Ani Fina saka na siya bumalik sa tabi ng kanyang lolo. Mabuti naman at hindi pa kayo late. Biro ni Alfonso. I'm sorry, Lo. It's my fault. Masyadong mahimbing ang tulog ko kaya hindi agad ako nagising. Sabi ni Fina. That's okay po. Hinihintay lang natin si KD. Sabi nito. Tumango si Fina kahit nagtataka kung sino yon. Agad namang dumating sa KD na nagmanos sa mga matatanda. Napatitig si Fina sa kanya habang kunot ang noo. Bakas ang pagtataka. Dito ka sa tabi ng apo kong si Fina, iho. Parahang utos ni Alfonso kay KD. Nagtamang kanilang mga mata ni Fina at sinunod ang sinabi nito. Sa tabi siya ni Fina umupo. We are complete now. We should talk about the marriage of Josefina. Panimula ni Alfonso. Nagulat naman si Fina sa kanyang narinig. Lo? What did you say po?
Marahan at magalang na tanong ni Fina. Ngumiti lamang ang kanyang lolo sa kanya. Hindi ba sinabi ng iyong ina at ama na ikakasal ka sa lalaking katabi mo ngayon? Casual na sagot ni Alfonso sa kanya. Napalingon si Fina kay KD na seryoso lang ang mukha habang nakikinig sa pinag-uusapan. Napahawak si Fina sa kanyang ulo. Gusto niyang magbura pero hindi niya ginawa dahil nandyan ang kanyang lolo Alfonso. Ang lolo niyang ito ang hindi niya kayang bastusin dahil malaki ang kanyang respeto. Iho, please meet my granddaughter. Magpakilala kayong dalawa sa isa't isa. Sabi ni Alfonso. Hindi umimik si Vina pero si KD ay nagpakilala. Case Mandawe. You can also call me KD. Nice to meet you, Josefina, my soon-to-be wife. Ani KD saka kinuha ang isang kamay ni Fina. Hinalikan niya ito habang nakatitig sa kanyang mga mata. Hinayaan naman ni Fina iyon. Hindi siya nakaimik dahil hindi mag-sink in sa kanyang utak ang lahat. Apo, Tawag ni Alfonso kay Fina na nabalik sa realidad. Josefina, you can call me Fina. Simpleng pakilala ni Fina. Her jaw clenched. I know that you are aware about this traditional Fina. At ang lalaking iyan ang pakakasalan mo, Apo. At hindi ka pwedeng mag-back out o kaya naman umayaw dahil kayo talaga ang nakatakta sa isa't isa. But in your case, you have 5 months with him para makilala ninyong dalawa ang isa't isa. Sa kanya titira. May sariling bahay naman kayong dalawa, so be nice to him, Apo. KD is nice man. Sabi ni Alfonso. Napatango na lamang si Fina. Masama ang kanyang loob pero wala siyang karapatan na umangal. Lalo na at ang kanyang lolo na ang nagsabi. Hindi pa siya handa magpakasal, lalo na sa lalaking hindi niya naman mahal at kailanman ay hindi niya mamahalin. Pero sa pagkakataon na ito, wala siyang takas kahit na anong gawin niya dahil ikakasal talaga siya kay KD. Buong hapag ay tahimik lamang si KD at saka si Fina habang ang lahat ay masayang pinag-uusapan ng kanilang magiging kasal. Hindi magawang maging masaya ni Fina dahil wala siyang ibang nararamdaman kundi inis lamang. Si Fina ang bahala sa kung anong nais niyang wedding. Silang dalawa kaya hayaan na natin na sila ang magplano. Pero ang grande dapat ang nararapat para sa apo ko, KD Iho. Ani Alfonso para mapatingin ang iba kay KD. No worries about that po, Lo. I'll give to her the wedding she deserves. Pero nais ko po ang nais niyang masunod, kaya hayaan po natin si Fina for that. Magalang na sabi ni KD. That's why I like you for my granddaughter, KD. Ikaw lamang ang lalaking gusto ko para sa kanya, and nothing else. And I'm happy na natuloy natin. Sa tagal lang pinagkasundo kayong dalawa. Ngiting sabi ni Alfonso, saka siya lumingon kay Fina. How about you, Iha? Kanina ka patahimik. Is there something wrong? Alfonso asked. Wala naman po, Lolo. Sagot ni Fina. That's good na po. For now, let's celebrate. Sabi nito. Nakisabay na lamang si Fina sa mga ito, pero nanatili siyang tahimik. Walang pumapasok sa isip niya na kahit na ano. Hindi niya din malaman ang nararamdaman. Gabi na natapos ang lahat. Nagkaroon ng kasiyahan. Handang-handa ang mga ito, pero si Fina ay walang kaalam-alam. Hindi man lang siya na-inform sa bagay na yon. Let's talk. Ani Fina kay KD habang seryoso ang kanyang muka. Napalingon si KD sa kanya. Pumunta sila sa isang tagong lugar at doon nag-usap. Hindi ko din gusto ang wedding na ito, Fina. But I have nothing to do to stop this. Hindi natin mapipigilan ito kahit na magtulungan pa tayo. We need to pretend. Kailangan nating gumawa ng plano for this. Ani pa KD. Seryoso ka ba na bakla ka? Tanong ni Fina. Gulat kasi siya sa nalaman. Inirapan siya ni KD para doon makumpirma ni Fina ang totoo. Mukha ba akong nagbibiro? Hindi naman, di ba? But keep it secret.
Walang nakakaalam ng bagay na yon, kaya huwag kang maingay. Ani KD. Tumango si Fina. Namamangha at natutuwa siya sa nalaman. Hindi niya inaasahan ang bagay na yon. May naisip ka bang plano? KD asked. Tama ka, hindi natin mapipigilan ang bagay na ito. So ang naisip ko lamang ay go with the flow lamang tayo sa kung ano mangyayari sa ating dalawa. Sundin natin ang lahat ng nais nila. Magpakasal tayo at saka tumira sa isang bahay. Hindi natin mapepeke ang kasal kahit na gawin natin kasi I'm sure isi-secure nila lahat lalo na si Lolo. Ang naisip ko ay after 2 months, doon natin napakita sa kanilang gusto na natin ang isa't isa. Na nagmamahalan na tayong dalawa. Then after noon, pag dumating na ang 1 year, doon tayo maghihiwalay. Saka na natin isipin ang dahilan sa annulment. It is okay with you? Sabi ni Fina na ipaliwanag niya ang nais niya. Okay lang sa akin. No problem. Maganda. I'm sure magwo-work naman. Sabi ni KD. Ngayon, simulan na natin ang bagay na yon. Ani Fina. Sure. No problem. Sagot ni KD. Nag-usap silang dalawa at kinilalang isa't isa. Maraming nalaman si KD about kay Fina at ganon din ito sa kanya. Sinabi din ni Fina ang mga pinaggagawa niya kahit na alam naman na ni KD. Nagtatawanan sila nang bumalik sa loob ng mansyon dahil sa mga kwento ni KD sa kanya. Napatingin naman sa kanya ang kanyang pamilya na may ngiti sa labi. Mukhang nagkakasundo na kayong dalawa Ani Alfonso sa mga ito. Napangiti naman si KD at saka si Fina. Nagkatinginan pa sila. Umawak si KD sa baywang ni Fina na siyang bahagyang kinagulat nito pero hindi niya pinahalata. Kinikilala na po namin ang isa't isa, lo. Magalang na sagot ni Fina. Mabuti kang ganun na po. Maganda ang ganyan. Ngayon pa lamang ay dapat kilalanin ninyo talagang isa't isa para kapag kinasal na kayo at nagsapa na ay mahal ninyo na ang bawat isa. Sabi ni Alfonso. Napatango na lamang sila. Doon na sila nagpagabi na dalawa. Matutulog sila sa isang silid at isang kama dahil yon ang nais ng kanilang pamilya para masanay na daw. Don't worry baby, dito ako sa baba. Hindi ko kayang makatabi ang isang tulad mo. Ani KD. Maldita, napapairap pa ito. Sumama ang tingin ni Fina dahil doon. Wow ha? Ang kapal naman ng mukha mo. As if naman gusto din kitang makatabi. Like, ew. Ganti naman ni Fina, saka umirap din. Oh, ayaw natin katabi ang isa't isa. Kaya ako sa kama, ikaw sa ibaba. Ani KD. Aba, ang kapal naman ng mukha mo. Asik ni Fina. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Bakala ka. Basta dito ako sa kama. Ani KD. At saka siya sumampa na sa kama. Humiga siya ng patapa. Inis na inis si Fina. Hinila niya si KD na hindi naman nagpatinag. Ako ang babae kaya dapat lang na ako ang nasa kama. Be gentle naman. Hindi ako gentle. Kaya kahit anong sabihin mo ay wala akong gagawin. Doon ka sa baba. Ani KD na hindi talaga nagpatalo. Pabangon na lamang si KD. Saka seryoso niyang tinignan ang mukha ni Fina na seryoso din. Lalaki ka, kaya doon ka na sa may sahig. Babae ako. Ani Fina. Umangat ang sangkilay ni KD. Ano naman kung babae ka at lalaki ako? Basihan ba yan para dito ako matulog? Ani KD. Masama siyang tinignan ni Fina. Hindi ako aalis dito sa kama. Hindi ako makakatulog kapag sa labag ako. Dagdag pa nito. Damn it. Talagang hindi tayo magkakasundo na dalawa. Mabuti na lamang at hindi ikaw ang gusto at mahal ko dahil sasakit lang ang ulo ko sa kagaya mo. Ani Fina saka umiling. Umisi si KD saka siya lumapit kay Fina na natigilan at saka napalunok. Nagtapat ang kanilang mga muka. Just make sure baby na hindi ka talaga mahuhulog sa akin dahil baka nga ikaw ang kawawa dahil sa katulad ko. Salamat ka talaga. Makahulog ang pagkakasabi ni KD sa huli nitong sinabi.
Basta, sa baba ka. Lalong hindi naman ako makakatulog kapag ako ang nasa ibaba. Ani Fina saka siya sumampa sa may kama. Ngumisi lalo si KD at saka sumampa din siya sa kama. Akmang magsasalita si Fina nang unahan ni KD. Don't worry, hindi naman kita gagapangin o kaya naman papatungan dyan. Kaya huwag kang matakot. Hindi ko kaya makipagtalik sa'yo. Ani KD sa kapagak na tumawa. Para namang nainsulto si Fina dahil doon, pero hindi na lang siya umimik. Naglagay lang siya ng unan sa pagitan nilang dalawa. Nakatingin si KD sa kisame. Ganon din si Fina. Napabuntong hininga si KD na siyang narinig ni Fina kaya napalingon ito. Paano ba tayo magbaback out sa bagay na ito? Hindi ko kayang maikasal sa lalaking hindi ko mahal. Hindi ko pinangarap ang bagay na yon. Ani Fina. Hindi agad nakasagot si KD. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa hanggang si KD ang bumasag. Gawin natin kung ano ang nais nila. Kapag talagang hindi ka nahulog sa akin, ako mismo ang gagawa ng paraan para maghiwalay tayo pagkatapos nating ikasal. Ani KD. Bakit ako lamang mahuhulog? Ang tanong ni Fina. Humarap si KD sa kanya. Ganon din si Fina. Nagkatitigan silang dalawa. Alam kong ayaw mo talaga sa bagay na to. I know you, Fina. Maraming kwento tungkol sa'yo. Kaya kung talagang walang mangyayari sa ating dalawa, hindi ako magdadalawang isip na mag-annulment tayo. Dahil ang totoong pagmamahal ay handa mo siyang palayain sa kasiyahan niya kahit na masakit. At ayaw kong masakal ka sa relasyong ayaw mo naman talaga. Kaya huwag ka mag-alala. Ako na ang nangangako. Sleep well, mi amor. Malambing ang pagkakasabi ni KD at saka pinikit na ang kanyang mga mata. Napatitig naman si Fina sa kanya. Tiningnan niya ang mukha nito. Lahat ng angle ay kanyang sinaulo. Gwapo talaga siya. Hindi ko tatanggi ang bagay na yun. Hindi na ako magtataka kung maraming babaeng nagkagusto sa kanya o kaya naman may mga babae nang dumaan sa buhay niya dahil sa gwapo ba naman? Ani Fina. Napangiti siya. Good night, KD. Tanggap kita kahit na ano ka pa. Mahinang ani Fina at saka pinikit na din ang mga mata. Hinintay naman ni KD na talagang makatulog si Fina bago niya imulat ang kanyang mga mata. Hindi pa naman talaga siya tulog agad. Hinihintay niya lamang si Fina. Inalis ni KD ng marahan ang unan na nasa gitna nila. Lumapit siya kay Fina. Niyakap niya ito. Nilagay niya din ang kamay ni Fina sa kanyang bewang at saka hinalikan sa noo. I love you so much, baby. I can't wait to marry you. Ani KD. Taimtim ang kanilang tulog at maayos. Kinabukasan ay nagising si Fina na parang may mabigat na bagay na nakadagan sa kanya. Nagmulat siya ng kanyang mga mata at ganoon na lamang ang kanyang gulat nang makita ang mukha ni KD. Akmang sisigaw siya at paghahampasin ito nang matigilan siya nang biglang ikapin siya ni KD. Nalaki ang kanyang mga mata at napalunok siya. Pero sa huli ay tumahimik na lamang siya at hinayaan na yakapin siya nito. Hindi maiwasan ni Fina na titigan ang mukha ni KD. Gusto niyang haplusin ang mukha nito pero parang may nagsasabi at pumipigil sa kanya na huwag gawin ang bagay na yon. Napakagat siya ng labi at saka pinikit na lamang ang mga mata at muling natulog. Kaysa naman na maabutan siya ni KD na nakatitig siya sa mukha nito. Samantala, maya-maya ay si KD naman ang nagising at agad na lamang napangiti na makita ang mukha ni Fina na nasa kanyang tabi pa habang mahimbing ang pagkakatulog. Tinitigan niya ito ng may pagmamahal sa kanyang mga mata hanggang sa hawiin niya ang ilang hibla ng buhok ni Fina na nagtatakip sa mukha. Ang ganda-ganda talaga ng babaeng mapapangasawa ko. Mahinang pagkakasabi ni KD at saka hinaplos ang pisngi nito. Naramdaman naman ni Fina na parang may kung ano sa kanyang pisngi, ngunit hindi siya nagpahalata na gising siya. Hindi niya alam kung si KD pa ba yun, kung hindi pa ito umaalis sa kanyang tabi.
Nagulat si Fina nang maramdaman niya ang labi ng kung sino sa kanyang noo. Kaya walang pagdadalawang isip niyang sinuntok si KD, na agad namang napadaing. Agad bumangon si Fina at masamang tinignan si KD. Napasinghap na lamang siya. "What the heck, KD? What the heck is your problem?" Tanong naman ni KD habang hinihilot ang kanyang pangang sinapak ni Fina. Hiyang-hiya naman si Fina dahil sa nangyari. "You fucking kissed me on my forehead. What do you expect me to do then, huh?" Asik ni Fina. Naiinis. Napairap si KD. "Damn you, woman. Wala akong kahit na anong ginagawa sa iyo. Ni hindi din kita hinahalikan, kaya anong sinasabi mo? Baka na naginip ka. Idadamay mo pa ako." Inis na ani KD. Parang napahiya si Fina dahil doon. Tama si KD. Baka nga hindi siya talaga nito hinalikan at nanaginip na naman siya. Pero naramdaman niya talaga na parang totoong may humalik sa kanyang noo at hindi siya pwedeng magkamali. "Sakit ah. Hindi ko alam kung babae ka ba talaga. Grabe ka kung manapak. Wala namang kasalanan. Mabangon na nga ako lahat-lahat, yun pang natanggap ko." Ani KD. "Sorry for that. Ikaw naman din kasi, hindi ka umilag. Kung umilag ka, ay edi sana hindi mangyayari yan." Paninisi ni Fina. "Alam ko ba na sasapakin mo ako? Kung alam ko, edi sana nakailag ako." Asik naman ni KD. Napahawak na lamang si Fina sa kanyang ulo. Maga-umaga nagsasagutan na naman silang dalawa. Talagang hindi sila magkakasundo. Paano pa kaya kapag mag-asawa na sila? "Eh di sana naging alerto ka para hindi ganyan ang mangyari. Kasalanan mo din yan kasi masyado kang mabagal eh." Giit talaga ni Fina. Inis na napailing na lang si KD. "Oo na, kasalanan ko na. Hindi ka naman magpapatalo. Fine, it's my fault." Agang-aga. Ani KD at saka siya bumangon sa kama. Sinundan naman siya ni Fina ng tingin hanggang sa makarating sa banyo. Talo naman pala siya eh. Ani Fina sa kanyang sarili. Dumating ang araw ng kasal ni Fina at KD. At talagang enggrande iyon dahil hindi pumayag ang kanilang mga magulang na hindi. Sobrang daming bisita at halos punuan talaga sa simbahan. Karamihan ay kakilala ng mga magulang nila, ka-business partner. Hindi naman nila kilala pero tinanggap nila ng maayos ang mga bisita. Kita naman nila ang galak at tuwa sa mga magulang nila sa kanilang pamilya, kaya masaya din ang dalawa. Naibigay nila sa isa't isa ang kanilang mga unang halik, pero pagkatapos ng kasal ay walang honeymoon na nangyari, kahit na yun ang ina-expect ng kanilang pamilya. Pinag-usapan talaga nilang dalawa na walang mangyayaring ganon at nirespeto naman ni KD yun para doon humanga si Fina sa kanya. Nagsama sila sa iisang bubong at masasabi ni Fina na nung una ay hindi naging madali sa kanya ang lahat. Hiwalay man sila ng mga silid pero hindi pa din siya sanay. Hindi niya pa din kasi inaakala na talagang kasal na siya sa lalaking hindi niya mahal. May parte sa kanyang nasasaktan siya. Pero sa mga araw na kasama niya si KD at maayos na pagtrato nito sa kanya, na nung una ay palagi silang nagsasagutan na dalawa kahit na simpleng bagay lamang. Noong mga nagdaang buwan ay grabe ang pasensya ni KD sa kanya at talagang ito pa ang nagsusorry kahit na siya naman ang may kasalanan. Nakita ni Fina kung paano naging gentle si KD. Naging sweet din ito at maalaga. Doon niya nakita ang ibang side ni KD. At mali ang pagkakaakala niya si KD na kanyang unang nakilala. Dahil doon ay hindi niya namalayan ang kanyang sarili na nahulog kay KD. Aaminin niyang may nararamdaman na siya kay KD at hindi niya alam kung tama ba. Kung kailangan niya bang ihinto o hindi ang kanyang nararamdaman. Kasi alam niya hindi masusuklian ni KD. Pero may mga times talaga na umaasa siya na baka gusto din siya nito base sa mga kinkilos ni KD. Napahinga ng malalim si Fina habang nasa terrace siya. Humahampas ang malamig na hangin sa kanyang katawan. Tinatangay ang ilang hibla ng kanyang buhok. Hindi niya naisip na magmamahal siya. Namamahalin niya pala ang lalaking ayaw na ayaw niya una pa lamang. Iba na ang kanyang pananaw pagdating sa pag-ibig.
at talagang kinain niya ang kanyang mga sinabi kay KD. Ngayon, gusto niyang totohanin na ang lahat, pero alam niyang malabo kasi imposibleng mangyari ang bagay na nais niya. Masyado lamang siyang nag-a-assume sa wala naman talaga. Naramdaman niya ang pagdating ni KD sa kanyang likuran. Alam niya na agad dahil sa amoy pa lamang. Kabisado niya na kasi si KD at marami na din siyang alam kay KD dahil nag-research siya. Namangha siya sa mga nalaman niya kung paano ito maging mabait sa lahat, kung paano ito tahimik na tumutulong sa mga nangangailangan. Kagaya lamang din nilang magkakaibigan, tumabi si KD sa kanya. Sumandal sa may railings, pero may espasyo pa din sa pagitan nilang dalawa. Nilingon lamang ni Fina ito saglit, at pagkatapos ay binalik na ulit sa unahan ang kanyang mga paningin. Anong ginagawa mo pa dito? Malalim na ang gabi. Dapat natutulog ka na. Marahang ani KD. I can't sleep. Paos naman sagot ni Fina. Hindi siya makatulog dahil ang iniisip niya ay si KD. At ngayong malapit na naman sila sa isa't isa, ay grabe na naman ang kabog ng kanyang dibdib. Ganon ang epekto ni KD sa kanya. Sobrang lakas. Marami ka atang iniisip kaya hindi ka makatulog. Ani KD. Hindi naman. Talagang ayaw lang ng katawan ko na matulog muna. Magpapahangin ako saglit. Ikaw, bakit hindi ka patulog? Pagbabalik tanong ni Fina, hindi din ako makatulog. Ani KD. Bakit naman? Tanong ni Fina. Iniisip kita. Walang alinlangan na sagot ni KD sa kanya para matigilan si Fina dahil sa gulat. Laglag ang kanyang panga. Lumingon siya kay KD na namumungay ang mga matang nakatitig sa kanya. Bakit mo naman ako iniisip? Baka mamaya niyan, kinungkulan mo na ako sa isipan. Biro ni Fina na siyang natawa. Kung pwede ko nga lang talagang gawin para mapasakin ka na gagawin ko. Pero ayaw ko naman dahil gusto kong pahirapan ka. Ani KD. May ideyang pumapasok sa isipan ni Fina pero ayaw niyang maniwala. Ayaw mag-sync sa kanyang utak ang lahat. Feeling niya parang hindi totoo. Ano ba yung sinasabi mo? Maang ni Fina at saka napalunok. Di mo pa ba maintindihan ang punto ko, Fina? Kailangan ko pa bang ipaliwanag ng husay para malaman mo at magets mo? Tanong ni KD. Hindi ba, bakla ka? Fina asked. Napahawak si KD sa kanyang ulo. He chuckled. Yun bang nararamdaman mo? Yun bang nakikita mo? Napapansin mo ba na bakla talaga ako? Tanong ni KD. Natigilan si Fina. It's part of the plan, Fina. Pero hindi ko na kaya pa na hanggang tingin na lamang ako sa malayo. He added. Anong plano? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan ako. Ano bang pinagsasabi mo? Tanong ni Fina. Litong-lito na siya pero may parte sa kanya na natatakot siyang malaman. Handa akong ipaliwanag ang lahat sa'yo. Kung may papangako mo sa akin na iintindihin mo. Tanggap ko kung magagalit ka. Dahil alam kong mali naman talaga yon. Pero sana maniwala ka. Panimula ni KD. Sabi lamang ni Fina. Napabuntong hininga ng marahan si KD at saka siya tumingin sa kung saan. Hinahangin din ang ilang hibla ng kanyang buhok. Hindi ako bakla, gay, o ano pa man. Straight ako. Lalaki talaga ako. At yung kasal na nangyari sa pagitan nating dalawa ay talagang gusto ko. Pero bago yun, kinausap ako ng kapatid mong si Jose. Nakiusap siya na magpanggap akong gay dahil malapit ka daw sa mga yon. Kaya kahit na nakakahiya ay ginawa ko. Pero hindi ko kaya magpanggap na ganun. Yung pinapakita ko sa'yo, natural lamang sa akin yun. Umiirap talaga ako. Nililinaw ko muna. Ani KD. Nakinig naman sa kanya si Fina ng mabuti. Pinapakinggan ang bawat sinasabi niya. Fina, hindi ko alam kung maniniwala ka. At hindi kita pinipilit na maniwala sa akin. Pero gusto kong malaman mong matagal na akong may gusto sa'yo. Simula nang una kong magpunta sa mansyon niyo.
nang ipakilala ka sa akin at sa malayo kita minamahal. Naging duwag ako. Hindi ako umaamin dahil maraming pumapasok sa isipan ko that time na baka hindi mo matanggap ang pagmamahal ko. Baka may magbago kung sakali man. And I'm sorry for that. Kung hindi ka maniniwala, ay alam ng kapatid mo ang bagay na yon. Sabi ni KD, at saka siya sumulyap kay Fina na nakatingin lamang din sa kung saan. Parang hindi nagsisink sa kanyang utak ang lahat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Natatakot ako na baka kapag nalawan mo, ay layuan mo ko. Kahit na hindi naman talaga tayo close. Kaya nung nalaman kong tayo pala ang tinakda at ang nais ipakasal na ng pamilya natin sa isa't isa, ay sobrang tuwa ko. Kaya walang alinlangan akong pumayag. Sabi ni KD. Naging malinaw na sa isipan ni Fina ang lahat. Pinilit kong tinagong nararamdaman kong ito. Pero hindi kaya ng sarili ko kaya nailabas ko na lamang ang kung anong side ang mayroon ako kapag kasama ka. Mahal kita, Fina. Mahal na mahal. Simula pa noon una. Baliw na ako sa'yo. At hindi ko hinihingi at pinipilit na mahalin mo din ako pabalik. Ayos na sa akin kung hindi talaga ako ang mahal mo. Kung talagang hindi nag-work. Sabi pa ni KD. Hindi naman nakaimik si Fina na tahimik lamang. Pinapasok niya pa ang lahat sa kanyang utak. Hindi ko alam kung naalala mo pa nang sabihin ko sa'yo na kapag sa ilang buwan nating pagsasama at wala pa din nangyari sa relasyon nating dalawa, ay ako mismong gagawa ng paraan para mapawalang bisa ang kasal natin. Ani KD, para doon lumingon si Fina sa kanya. Alam na ni Fina ang sunod nitong sasabihin at ayaw niyang maituloy ni KD. Pero walang lakas ang kanyang bibig para magsalita. Sabihin mo lang sa akin na ayaw mo na sa kasal na ito at ako mismong gagawa ng paraan para matapos ito. Isang sabi mo lang, Fina. Dagdag nito, kahit masakit kay KD, ay kailangan niyang gawin ang bagay na yon. Kailangan niyang palayain ang babaeng mahal niya kung hindi naman talaga ito masaya sa kanya. Dahil kapag pinilit niya, ay parehas lamang silang masasaktan, kung sakali man. Kaya habang maaga pa at wala pang gaanong nasasaktan, ay kailangan na nilang ihinto ang bagay na mayroon silang dalawa. No, KD. No. Hindi. Ani Fina. Natigilan si KD. Nagtataka siya sa sinabi nito. Lumapit si Fina sa kanya. Nagtamang kanilang mga balat at parang kuryente naman sa kanila ang simpleng bagay na yon. KD, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako makatulog ng maayos. Dahil ikaw ang nasa isip ko. Gulong-gulo ako. Litong-lito. Niisip kong kailangan ko bang ihinto itong nararamdaman ko. Buong KD. Nahulog ako. Nahulog ako sa kagaya mo. Kagaya mong hindi ko inaasahan na mamahalin ko. Kinain ko lahat ng sinabi ko. At ngayong nalaman ko ang totoo. KD, totohanin na natin to. Ani Fina sa sincere na boses. Napapikit pa siya. Namungay ang mga mata ni KD. At saka hinawakan sa baywang si Fina na siyang bigla na lamang ng lambot. You love me, babe? Tell me that you love me. Ani KD sa paus na boses. Mahal kita, KD. Mahal na mahal. Ayaw ko na itanggi pa sa sarili ko ang katotohanan. Sabi ni Fina na parang naiiyak base sa tono ng kanyang boses. Hinawakan ni KD ang kanyang magkabilang pisngi. Marahang hinalikan ng kanyang noong, pababa sa kanyang ilong hanggang sa gilid ng kanyang labi. Hinayaan lang naman ni Fina si KD sa kung anong ginagawa nito dahil gusto niya din naman. I love you so much, KD. Please, let's be real. Ito ang unang pagkakataon na magmamahal ako. Na kailanman ay hindi pumasok sa isipan ko at hindi ko pinangarap. Kaya sana tanggapin mo ang pagmamahal ko. Ani Fina. Matagal ko nang tanggap, babe. Matagal na. At ang pagmamahal ko sa'yo, simula pa noon ang sana matanggap mo. Ani KD. Let's be real, babe. Ayaw ko na ng pagpapanggap. Wala nang pagpapanggap.
Dahil totoo na ang bagay na to at wala na akong pakialam sa sasabihin nila. Determinadong pagkakasabi ni KD. Napangiti si Fina. Sinapon niya ang magkabilang pisngi ni KD at siya na ang naglapit ng kanilang mga labi sa isa't isa. They kissed passionately under the stars and moon. Unang halik na kung saan simbolo ng pagbubukas ng kanilang pagmamahalan. I'll marry you again. But this time, it's real. Ani KD. I'll marry you too. Sagot naman ni Fina at muling naglapat ang kanilang mga labi. Hindi na nagulat ang kanilang pamilya nang ibalita nila ang lahat. Mas tuwang-tuwa pa ang mga ito kaysa sa kanilang dalawa at suportado sila sa kanilang pagmamahalan. Inanda nilang kasal na magaganap sa pagitan nilang dalawa. Kasal na walang halong pagpapanggap, kundi totoo na. Lahat totoo na. Sinong hindi mag-aakala ng pusong bato na si Josefina at napakatigas na ulo ay mapapabago lamang ng isang lalaking hindi niya pinagdasal at pinangarap kailanman. Ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang maibabahagi sa kanilang mga magiging anak sa kasalukuyan. At ang lahat ay umpisa pa lamang sa kanilang buhay bilang bagong kasal. Diyan po nagwawakas ang kwentong pinamagatang Arranged Marriage with a Gay. Don't forget to like, comment, and subscribe for more exciting videos. Hanggang sa muli!